Magandang araw. Naoya Inoue, malaki ang posibilidad na labanan si Casimero sa Disyembre. Dahil natalo ni Kyonosuke si Casimero ay lumaki ang kumpiyansa nitong si Inoue na talunin niya itong si Casimero. Kaya mukhang maganda rin na natalo itong si General Cuadralas Casimero kay Kyonosuke Kameda dahil tila lumakas ang loob at pumayag na si Naoya Monster Inoue na harapin ang Pinoy boxer ngayong Disyembre sa Saudi Arabia. Dahil dito nagpost na rin si Casimero ng poster para sa kanilang inaabangang tapatan ng Hapon sa Middle East. Kaya mukhang itong pagkatalo ni Casimero kay Kyonosuke ang magiging susi para pumayag si Inoue. Dito pumasok ang tinatawag na boxing mat. Natalo ni Kyonosuke Kameda sa Casimero. Tapos binugbog at pinarusahan naman ni Luis Neri si Kyonosuke Kameda. Tapos ginulpi naman at ninockout ni Naoya Inoue si Luis Neri. Kaya dahil sa mga resultang ito, naging kampante ang kampo ni Casimero na maiisip ni Inoue na madali na lamang talunin si Cuadralas. Kaya posibleng pumayag na itong labanan si Casimero. Lalo pa at mukhang tutulong itong si Turkel Al-Sheikh para mapaganap na ang Naoya Inoue versus Casimero sa Disyembre dahil madalas siyang mag-post sa social media tungkol kina Inoue at Casimero para tignan kung ano ang gustong makita ng mga tao at napatunayan na napakalakas ng engagement at interesado talagang publiko sa tapatang Casimero versus Inoue. Dahil dito posibleng maglabas ng malaking pondo para formal na may kasang laban sa Disyembre itong si Turkel Al-Sheikh. Kaya mukhang maganda ang naging estratehiya ni Casimero at Kameda na magpatalo si Casimero kay Kyonosuke at inamin nga ito ng kapatid at head trainer ni Casimero na si Jason nang sinabi niyang kailangan magpatalo para sa mas malaking plano. Kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Basta masasabi ko lang, kailangan natin magpatalo para sa mga plano. Bagamat sinabi ni John Riel na kailanman ay hindi siya naglaglag ng laban at sinabi rin naman ni Jason na nagkamali lang siya ng pagkakasabi dahil hindi siya gaanong marunong magtagalog. Pero ang pagkatalo kay Kyonosuke ni Casimero ay tila malaking dahilan at malaking parte ng daan upang sa wakas ay posibleng mapapayag na si Inoue na lumaban sa kanya. Ito naman ang aasahan ng mga fans kung sakaling maganap ang bakbakan nina Casimero at Inoue. Matagal nang sinasabi ng mga fans na si Casimero ang may kakayahang makipagsabayan kay Inoue. At dahil sinabi na ng kampo ni Casimero na nakikipag-negotiate na sila sa kampo ni Inoue, kaya makikita na natin ang katotohanan sa loob ng lona kung sino ang mananaig sa kanilang dalawa. Magandang araw, Casimero versus Inoue sa Saudi Arabia sa Disyembre. Poster ng mega fight nagtrending sa social media. Nag-alab na naman ang mundo ng Philippine boxing matapos magpakawala ng malaking pasabog ang kampo ng dating 3 Division World Champion na si John Riel Angas ng Pinas Casimero. Sa pamamagitan ng isang post sa kanilang official na Facebook page, ibinahagi ng kampo ni Casimero ang isang poster na nagpapaiwatig ng umano'y nakatakdang mega fight nila ng Japanese superstar at pound for pound king na si Naoya Monster Inoue. Pilipinas laban sa Japan, Saudi Arabia, Disyembre. Nakalagay sa kontrobersyal na poster ang mga linyang Pilipinas laban sa Japan. Milyones ang taya. Boxing history is about to be written and the biggest fight in Asia. Saudi Arabia, December. Hindi rin nawala ang kilalang tapang at angas ng kampo ni Casimero sa kanilang caption na "Pikit muna mata nyong mga iyakin." Lalo pang nagpa-intense sa balita ang komento ng pahinang Cuadralas It's My Boy na nagsabing abangan na lamang darating na opisyal na update dahil malapit na umano itong ilabas sa publiko. Mabilis na nagtrending sa fans dahil sa pasabog na ito agad na naging mainit na paksa sa social media ang hypothetical match-up na ito. Inulan ng libo-libong likes at komento ang nasabing post mula sa mga tagahanga na matagal nang nag-aabang sa sagupaan ng dalawa. Para sa maraming Pinoy boxing fans, ito na ang pagkakataon para mapatunayan ni Casimero
na may kakayahan siyang pataubin ang itinuturing na number 1 best fighter sa mundo ngayon. Tahimik pa rin ang kampo ni Inoue, bagamat nagbunya ang mga supporters ni Casimero. Nananatili namang tahimik at walang anumang kumpirmasyon ang kampo ni Naoya Inoue ukol sa usapin. Walang opisyal na payag mula sa top rank o sa promoters ni Inoue kung totoong may negosasyon o kasunduan nang nangyari para sa naturang laban. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang buong sports community kung magiging katotohanan bang pangarap na laban ito o mananatiling panunukso lamang sa social media. Magandang araw! Casimero versus Inoue, milyones na ang taya sa Saudi Arabia. Nito lamang ay nag-ingay na naman sa social media ang dating 3 Division World Champion na si Janriel Cuadralas Casimero matapos mag-post ng isang kapansin-pansin na poster sa kanyang official na Facebook page. Sa nasabing poster na nagtatampok sa tapatan nila ng Japanese superstar na si Naoya the Monster Inoue, nakasaad ang mga katagang "The biggest fight in Asia" na nakatakda di umano sa Disyembre 2026 sa Saudi Arabia. Bukod dito, hayagan din nakalagay sa poster na mayroong paunang bayad na milyones si Casimero para sa laban na ito. Mas lalo pang naging mainit ang usapan dahil sa pampatama, ngunit kumpiyansang kapsyon mismo ni Casimero, "Pikit muna mata nyo, mga iyakin." Dahil mismo si Casimero ang nagbahagi nito, marami sa mga boxing fans ang naniniwalang tunay na nakakuha na ito ng down payment at formal nang naikasa ang isa sa pinakaabangang sagupaan sa larangan ng boxing. Si Turkel Alshik ba ang nasa likod ng mega fight dahil nakalagay na gaganapin sa Saudi Arabia ang tunggalian? Malakas ang espekulasyon na ang chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia na si His Excellency Turkel Alshik ang nagpondo at nagtulak sa mega trending na laban na ito. Kung si Alshik nga ang nasa likod nito, hindi na nakapagtatakang umabot sa milyon-milyon ang garantisadong premyo ng Filipino fighter na si Casimero. Ayon sa mga umiikot na balita at usap-usapan sa boxing community, $2 million o 120 million pesos. Ito ang tinatayang minimum guaranteed purse na posibleng makuha ni Casimero sa pakikipagharap kay Inoue sa Saudi Arabia. Swak sa mga naunang balita at negosasyon. Tila nagtutugma rin ang post na ito sa mga naunang pahayag at kaganapan sa mundo ng boxing. Kumpirmasyon sa PETSA, nagtutugma ito sa mga ibinahaging detalye ng miyembro ng kampo ni Casimero na si Kuyang Joseph. Kamakailan na Disyembre nga ang susunod na balik ring ni Casimero. Payag ng kampo ni Bam Rodriguez. Kamakailan lang ay sinabi ng trainer ni Jesse Bam Rodriguez na si Robert Garcia na wala namang formal na offer si Inoue sa kanila at ngayon tila malinaw na kung bakit dahil mayroon palang palihim at mas malaking negosasyong nagaganap sa pagitan ng kampo ni na Turkel Alshik, Koki Kameda na promoter ni Casimero at Hideyuki Ohashi na promoter naman ni Inoue upang sa wakas ay may takda na ang Inoue versus Casimero. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersya, malinaw na buhay pa rin ang pangarap ng mga Pilipino na makitang magkarap sa ibabaw ng ring sina Cuadralas at The Monster sa isang makasaysayang gabi sa Middle East. Magandang araw, Janriel Casimero. Nakatanggap na ng milyong-milyong guaranteed purse para sa inaasang bakbakan laban kay Naoya Inoue. Muling naging maingay ang mundo ng Philippine boxing matapos lumabas ang balitang natanggap na ng 3 Division World Champion na si Janriel Cuadralas Casimero ang kalahati ng kanyang guaranteed purse matapos pumirma ng panibagong kontrata sa ilalim ng Kameda Promotions. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, hindi bababa ng $2 million. Tinatayang higit 116 million pesos ang guaranteed purse ng Pinoy boxer. Isang malaking halaga na sumusunod sa kalakaran ng malalaking fight purse sa Japan. Tulad na lamang ng naiulat na $5 million purse ni Junto Nakatani. Ayon sa mga ulat, paunang bayad pa lamang ito kay Casimero at maaari pang lumaki kapag formal nang maikasa ang kanyang pakikipagtuos sa hapon na si Naoya the Monster Inoue. Mga highlights ng balita, milyong-milyong paunang bayad. Natanggap na ni Casimero ang kalahati ng kanyang $2 million guaranteed purse mula sa Kameda Promotions. Target na petsa. Patuloy ang negosasyon para sa posibleng pagharap nila ni Inoue bago matapos ang taon. Sakripisyo sa timbang. Pumayag si Casimero na bumalik muli sa Super Bantamweight Division upang mapagbigyan ang hiling ng kampo ni Inoue. Handa nang umakyat sa ring laban sa The Monster. Matagal nang inaabangan ng mga boxing fans sa buong mundo
lalo na sa Pilipinas at Hapon ang bakbakang Casimero versus Inoue. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa kampo ni Ohashi, promoter ni Inoue, malakas ang kumpiyansa ng marami na si Casimero ang napupusuan para sa susunod na malaking laban ng Hapon. Pumayag ng ating kababayan na bumaba muli ng timbang sa super bantamweight para lamang matuloy ang bakbakan nila ng tinaguriang The Monster ng Japan. Kung sakaling matuloy ang naturang tunggalian, inaasahang ito ang isa sa pinakamalaking fight force at pinaka-inaabangang showdown sa larangan ng boxing ngayong taon. Magandang araw, 120 million pesos ang offer ni Inoue kay Casimero para sa tapatan nila. Kung makakalaban pala ni Janriel Casimero si Naoya Inoue, ang potensyal pala na ibabayad sa kanya ay $2 million o 120 million pesos. Napakalaki nito, mas malaki ito kumpara sa kabuuang kinita ni Casimero sa buong karera niya sa boxing. Kaya napakalaki ng interes ng mga fighter kasama na si Casimero na makalaban si Inoue dahil sa napakalaking pera o payout. Si Naoya Inoue kumikita siya ng $25 million bawat laban sa Japan, kaya hindi na niya kailangan pang dumayo sa Amerika. Nung nakalaban ni Junto Nakatani si Inoue, kumita si Nakatani ng $5 million. Kaya ang tansya, kung si Casimero ang napalaban kay Inoue, ay kikita si Casimero ng 120 million pesos. Dahil dito kaya tuloy-tuloy lang ang paghahamon ni Casimero kay Inoue at malaking tulong din ang The Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh dahil sa palagiang pagpopos nila tungkol kay Casimero. Kaya siguradong laging napapansin ito ng kampo ni Naoya Inoue. Magandang araw! Panibagong teaser mula kay Quadralas nagpainit sa boxing fans. Muling naging maingay ang mundo ng Philippine at international boxing matapos mag-post ang dating multi-division world champion na si Janriel Quadralas Casimero sa kanyang official na Facebook account. Sa kanyang pinakabagong post, ibinahagi ni Casimero ang isang larawan kung saan makikitang magkaharap sila ng kampiyon na si Naoya The Monster Inoue kasama ang prestiyosong WBO World Super Bantamweight belt. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa magkabilang kampo, itinuturing ng marami na ito ay isang teaser na kasalukuyan ng gumugulong ang negosasyon para sa kanilang tambalan na inaasahang magaganap ngayong Disyembre 2026 sa Japan. Hindi lang ito basta-basta usap-usapan. May malaking batayan sa ranggo at sitwasyon ng division kung bakit napakalakas ng posibilidad ng labang ito. Si Casimero ay kasalukuyang nakatala bilang number 4 sa WBO Super Bantamweight ranking. Sa kasalukuyan, si Casimero lamang ang tanging available sa top 5 contenders ng WBO para makalaban ni Inoue. Nabalitang hindi na matutuloy ang inaabangang laban ni Inoue laban kay Jesse Bam Rodriguez matapos itakda ang susunod na laban ni Rodriguez ngayong Oktubre 2026. Dahil dito, no choice na ang Japanese superstar kundi harapin si Quadralas. Hindi rin basta magpopost si Casimero kung walang patagong negosasyong nagaganap. Ayon sa promoter na Casimero na si Koki Kameda, formal na niyang inilalapit ang mega fight na ito sa makapangyariang Saudi boxing figure na si His Excellency Turki Al-Sheikh. Matagal nang nakikita ang interes ni Al-Sheikh sa tambalang Casimero at Inoue. Palagi nitong ibinabahagi ang tungkol sa dalawang boxer sa sikat na The Ring Magazine na kanyang pagmamayari. Malinaw kay Al-Sheikh ang matinding demand ng mga tagahanga dahil umaabot sa libo-libong engagement at reaksyon ang natatanggap sa tuwing napapag-usapan si Casimero. Naniniwala ang marami na kapag ang kampo ni Turki Al-Sheikh ang naglatag ng opisyal na offer para sa laban, hindi na ito maiilagan o matatanggihan pa ni Inoue. Bumuhos naman ang suporta at positibong reaksyon mula sa mga Pilipinong tagahanga sa comment section ng post ni Casimero. Lutang na lutang ang tiwala ng mga Pinoy na si Quadralas ang may kakayahang sumira sa malinis na record ng The Monster. Marami ring nagpayag na nakahanda silang tumaya at pumusta para kay Casimero kapag formal nang inanunsyo ang makasaysayang tapatang ito. Magandang araw! The Ring Magazine at Turki Al-Sheikh. Uulit-ulitin si Janriel Casimero. Sapat na ba ang engagement para sa mega fight versus Naoya Inoue? Muli na namang kumuha ng napakalaking atensyon sa mundo ng boxing ang post ng The Ring
Magazine na pagmamayari na ngayon ng kilalang Saudi boxing promoter na si Turki Al Sheikh. Sa kanilang kamakailang post, isinare ng The Ring ang throwback na larawan na mismong si General Casimero ang nag-upload. Makikita sa larawan si Casimero kasama ang kampyong si Shakur Stevenson matapos ang kanilang matinding sparring session noon na nilagyan ng Pinoy fighter ng simpleng caption na "Back in the day, me and Shakur Stevenson." Mula nang maitala ni Casimero ang isang napaka-impresibong panalo laban sa Mexican warrior na si Luis Neri, tila hindi na nakawala ang atensyon ni Turki Al Sheikh sa Pinoy sensation. Sunod-sunod at tila hindi na ipinapahinga ng media outlet nito ang pagpopos ukol sa Pinoy champ. Ayon sa mga eksperto at taga-subaybay ng palakasan, tila itines na ni Al Sheikh ang market value at tunay na hatak ni Casimero sa publiko. Ito ang magiging batayan kung maglalabas ba siya ng napakalaking pondo at puhunan upang paglabanin na ang dalawa na pinakamahusay na boksingero sa lower weight division.